Good morning ho sa inyo lahat. Thank God it's Friday, January 4. Ito ho yung unang pasok ho natin ngayon, 2019. Kumusta ho mga suki ho natin sa ibayong dagat? Well, kung kayo ho'y nagtataka, kami ho'y naka-live ho dito sa aming studio, dito ho sa aming Rich Walls Center sa Timog Avenue ho kami, sa aming headquarters. Bato ho namin yung aming programs, ito ho yung aming show, diretso ho yan sa PTV4 via ito nung tawag ho naming technology is by way of sinasabi ho namin from here, bato na lang diretso, fiber optic transmission. Ngayon mga boss, diretso na ho tayo, ano? Magkaiba ho ang salitang case solved and case closed. Tandaan niyo ho, ano? Ang salitang case solved sa case closed. Kung pag-uusapan ho'y kasong pagpatay kay Party List Congressman Rodel Botacabe. Ngayon, mga boss, tingnan ho natin na maigi, ano? Ang labanan dito ay tibay ng ebidensya sa korte. Ang pag-uusapan dito ay successful prosecution and conviction ng mga suspects sa korte. Ngayon, ang hustisya ay makakamit lamang kung ito ho'y masentensyahan na at makulong na yung mga suspects sa pagpatay kay Congressman ay Party List Botacabe. Malaking papel na ginampanan ho ng Pangulo at pag-iingay ho sa media, partikular ho yung paano ho napatay, natural ka, yan ho'y trabaho talaga ng media, at yung pabuyang inilagak ho ng anumang para doon sa anumang impormasyon na makapagtuturo ho sa pagpatay kay Party List Congressman Botacabe. Ngayon mga boss, makakamtan lamang ang hustisya kung ang salarin ay maghihimas na ng matatabang rehas ng bilangguan. Kaya kinakailangan natin ng masigasig magbantay sa kasong ito. Dito, mga boss, titibay ang tiwala ng taong bayan sa mga alagad na batas sa bilis na pagkilos ho ng ating Philippine National Police. Kaya maganda ho ang pagpasok ng 2019, bagong taon, at para magandang simula rin ho yan ng Philippine National Police ho natin, mga boss. Makikita ho kaibahan kung pag-uusapan ho, dahil matagal na ho tayo sa industriya at ilang taon na rin ho, ilang presidente na ho nakalipas, napag-uusapan ho natin, kaibahan ho ngayon, kaibahan ng ating Philippine National Police. Sa mga nakaraang administrasyon, ilang presidenteng nakaraan, lagi pinag-uusapan yung problema ho ng ating Philippine National Police. Noon ay pagkilos ho nila sa mga kasong pag-iimbestiga, napupukulan ho sila, yung mahina ho yung kanilang investigation at yung kanilang intel and facts gathering at ang proseso. Ito laging sinasabi, kahinaan ng pag-iimbestiga ng ating Philippine National Police. Noon, nung nakarang administrasyon mahina yung kanilang method of investigation. Noon ho yun. Facts gathering, field intel, and field investigation. Ngayon, ipinakita ho ito ng pamunuan ho ng Philippine National Police ni General Oscar Albayalde at ang kanyang PNP. Kaya kung titingnan ho natin, talagang ay palakpakan ho naman dyan. Para alam, ayun, natutulog sa 2019 yung ating si Boy Jack. Hindi tayo nagpupuri sa ating programa at kung bibigyan ho natin ng kredito ang sino man dito sa parting to. Ito ho, malaking bagay ho ito mga boss pag pinag-uusapan ho natin. Madali ho magpahayag sa media na sasabihin, case solved! Alright, solved. Nakita ho natin kung sino ho yung mga salarin base doon sa pagkalap ho ng impormasyon, pag-iimbestiga ho ng ating Philippine National Police, yung method ng kanilang investigation at yung method ng kanilang intel kung paano magtrabaho. Pinakita ho yung sinasabing chart na tuturo ho doon sa suspect na mayor, talantad na rin ho sa media, pinakita ho yung chart at yung mga salaring involved at yung process na kung saan, kung paano ho yung method at pamamaraan ng kanilang pagplano. Matagal ho talagang pinagplanuhan, kinasing, binantayan, inalam, pati yung mga sabihin ho natin, yung routine na ginawa nitong kanilang subject, in this case, yung the deceased, yung namatay na si Congressman Botacabe. Kung pag-uusapan ho, yung pamamaraan
na mga suspect. Ang pamamaraan ho ng mga suspect, nakikita niyo ho kung paano hindi hinutukat ang isip. Kaya ito mga bagay na huto ay masusubukan ho. Kung titingnan ho natin, solve ho yan kasi nakita ho nila yung proseso ng diagram at saka yun hong sa itaas, bababa, kung sino-sinong involved at mga papel na ginampanan. At yun hong pera kung paanong ginamit din ho na pondohan, yun hong project, kung tatawagin ho natin, project ho to eh. Kaya sa investigation ho ng mga police, this is a project kung paano ho paslangin ang isang politiko. Ganito ho talaga ang buhay sa Pilipinas, mga boss. Pag nag-uusapan ng langang politika, Sus Mariosep, parang ang buhay ho natin parang mga manok. Makikita niyo ho, yung kaya, nagalit din ho rito ang ating presidente, si President Digong, nasa sinasabi niya ho na yun daw ho, tigilan ninyo ang inyong pagiging, kumbaga, terror or bully, yung paghasik ng lagim, pananakot sa mga, kung sino man ho yung mga politiko. Sabagay, ito ho yung dumi ng politika sa ating bansa. Kaya pag ikay tatakbo ng pagiging politiko, sa larangan ng politika, may kunting ingat lang. Nabuisit nga rin mismo, may pahayag pa nga ho si President Digong before na ito ho'y nangyari na kumbaga, parang alam na agad ni President Digong kung sino yung salarin. Nagpapasaring na siya eh. Kumare, sampaling kita rin yan eh. Kumbaga, kulang, ikungud-gud-gum, mukha mo dyan sa... Ito ho, yung itinuturo hong suspect. Yung mayor na magiging kalaban sana nung... Ito ho yung suspect. Kita niyo ho yan. Abay, siya ho. Pangalan to, si Mayor Baldo, last name, hindi ko na tinandaan masyado. Si Mayor, yun ba, last name, Baldo na ba? Kasi, basta, yan ho, sa akin lang kasi, importante rito, kung paano ho kumilos yung ating law enforcers. At kung paano ho, kasi malaking bagay ho, pag ang isang bagay, krimen, pinag-usapan at kumalat ho sa media, at naging, kumbaga, nagising ho yung taong bayan. At kinundi na ho ng ating pamahalaan, kumilos agad yung law enforcers, nagbigay ng pabuya, kaya yung reward system malaking bagay din. Ngayon, eto ho'y pwede nang sabihin, case solved. It's not yet closed until such time na may maghihimas ho na matatabang rehas na ando nakamta ng hustisya, sila ho'y na-prosecute, na-convict sa kanilang pinagagawa. Yun hong sistema ng justice system ho natin sa Pinas. Kumusta ho ang mga bossing ho natin? How you guys doing? 2019 na ho ngayon, the first 4 days of 2019 sa bansang Amerika at sa Canada, sa ibang lugar na kung saan gabi sa kanila ngayon. So, sa kanila ho'y January 3 pa rin. Papasok pa lang ho sila ng A4. Tayo ho rito, sikat ng araw sa Pinas pagkatapos ho ng ito ho'y isang linggong pag-ulan ito ho sa tropical depression na si Usman Mariosep, yun hong, kumbaga, bago nagsara yung taong 2018, may mga nangyari ho sa bansa ho ng Pinas. Kaya kayo mga Pinoy na tumututok ho sa aming programa dito ho sa Bitag Live, ugaliin nyo ho ngayong 2019, magiging agresibo at aktibo ho ang Bitag Live sa mga issues na pag-uusapan, pag-aanalisa. Critical ho tayo sa mga bagay na kung minsan, pag ito ho'y napag-usapan natin, hindi ho yung bits and pieces na nagbibigay lang ho tayo ng mga komentaryo ho natin. Hindi ho eh. Linawin ho natin. Ang trabaho ng Bitag Live ay pag-aanalisa ho sa mga issues. Hinihimay ho natin ng maigit para maintindihan ni Juan de la Cruz at nag-iiwan ho ng kaalaman. Kung hindi man kaalaman at ikay nabubuksan ng iyong isipan at kahit na papano, hindi lang ho sa balita, bagkus sa sinasabing critical na pag-aanalisa sa mga isyong maiinit na pinag-uusapan sa bansa ho nating Pinas. Kumusta ho mga suki ho natin sa ibayang dagat? Oy, by the way, kami ho'y si Ben Tulfo'y nandito lang ho sa Pilipinas at medyo iba ho yung ating ginawa nitong 2000, bago magsara yung 2018, marami ho tayong tiningnan, marami ho tayong kumbaga tahimik sa isang lugar. At pinagpaplanuhan ho, at wala ho tayo masyado sa social media kung inyong sisilipin na hindi ho active yung aking social media. But then again, we will become active doon sa sinasabing marketplace
ang Facebook para maintindihan ho ng mga sumusubaybay ho sa atin, partikular sa mga ginagawa ho natin. Pasensya na ho kayo kung medyo tayo hindi ho nagpo-post ng mga personal matters natin, kung anong ginawa natin. I decided to just be quiet at para malalim ho pag-iisip at pag-aanalisa sa nangyari hong 2018 at anong mga bagay na gagawin ho natin ngayon 2019. Good morning ho sa inyo lahat mga boss. Kayo ba'y nagkape na? Kayo ba'y nagkape na? Kasi kung hindi pa ho kayo nagkape, medyong iba. Yung talagang nasanay ho na kinakailangan kape muna, mainit na kape o di naman kaya tsa, tsokolate. It's you, me, your tea, your coffee in the morning with Bitag Live si Ben Tulfo, mga bossing. 2019 na ho mga boss. I can't believe it. Nung bago magsara yung 2018, marami hong issue naglabasan, yung bullying ho na nakita ho natin, yung Ateneo that time. Binabalikan lang ho natin mga boss, and pag-uusapan ho natin. So, that time, medyo malaking bagay ho, malaking dagok ho sa eskwelahan o universidad ng Ateneo University dito sa Maynila, na kung saan, bandang huli, sinubukan ho nilang medyo isuppress at medyo palamigin na kung maaari patayin sa social media yun hong nangyaring bullying sa Ateneo pagkatapos na nung kumalat na isa ho tayo naging aktibo at nag-trending ho yung ating ginawang analysis dito sa ating programa, yun nangyari ho dun sa bullying sa Ateneo. Ngayon, ganun din ho, case solved. Kumbaga, expelled. In-expelled na ho nila yung bully. Ngayon, tayo magsasalita bilang magulang kung kayo may mga anak at medyo, kung hindi ho natin nakikita at nababantay, hindi natin nakakausap yung ating mga anak, baka may mga nararanasan na ho yan sa kalang eskwelahan, tahimik lang ho. Dahil kung minsan, the profile of a bully kid, hindi ho magsasalita yan. Nakakaranas na ho kuminsan yan ng kanilang sakit. They would rather stay silent, kaya doon yung silence ng isang bully victim nagbibigay ho ng lakas ng loob doon sa mga potok sa buhong mga bully na mga bata na pinababayaan ng mga magulang. Malaking papel na ginagampanan ho ng mga magulang, kaya pinag-uusapan lang ho natin. At ang eskwelahan ay pangalawang tahanan ho yan ng ating mga anak. Kung ang mga natutulog sa pansitan, yun ho mga teacher ho sa eskwelahan. At yung mga bata, importanteng nalalaman ng guro kung anong pinagagawa ng bata sa kapwa-bata para mapatigil yung mga batang bully sa mga batang medyo matitino at hindi sila sanay sa sinasabing may pagdating bully yung bata siguro sa kanilang tahanan na bubully. Kaya kayo mga magulang, makinig kayo hindi ako nangangaral dito. Yung mga magulang, lalo-lalo ng mga Generation X, Gen X, mga magulang na 40 years old, 45 years old or younger, or pagpasok pala ng 40 or 35, na nakikita niyo mga anak ninyo, baka tahimik lang yan, quiet, wala yung, kumbaga, low self-esteem, na medyo pag nakitang eskwela, parang takot na pumasok. Bakit? Kasi pakiramdam ng isang bata, nananahimik na lang yan, na parang traumatized na the first step getting to the school is, alam niya, makikita niya ang bully. Ganun ho ba ang anak natin? Tinitingnan niyo ho ba? Kaya malaking bagay ho, nagising ho yung tao bayan sa nangyari ho dyan sa Ateneo. At ito namang Ateneo, I don't know kung marami hong galit sa Ateneo ngayon. Pasensya na kayo na alam ko naman, nanggaling din ako dyan nung ako'y high school. Marami hong mga estudyanteng galit din sa nangyari sa ginawa ng bully na estudyante nilang Jesus Maria Josep. Ginamit yung kanyang martial arts, yung discipline na dapat self-defense. Anong ginawa? Jesus Maria Josep, binuli. Ayun, ngayon, kaya ho natin pinag-uusapan dito mga boss, nagising ho tayo. Nagising ho tayo. Mahalaga ho na dapat ang mga bata, anumang eskwelahan, na kapag may bully ho sa eskwelahan, ang mga bata kinakailangan isumbong, inguso, ihudas yung mga bully. Turuan nyo hong inyong mga anak na manindigan. Huwag matakot. Isumbong ang bully sa teacher. Pag ang teacher tutulog-tulog sa pansitan, isumbong sa principal. Pag medyo
hindi pa rin dating yan, isumbong sa magulang para ang magulang pumunta mismo ng eskwelahan, komprontahin na ang teacher, komprontahin na ang principal para magkaalaman na dahil bawal ho ang bullying sa eskwelahan. Pinapasadahan lang ho natin para nang sa ganun hindi na maulit. Hindi ho ba? Kasi mga eskwelahan, kasi marami ho tayong mga eskwelahan, marami ho mga bully dyan at nagising ho yung taong bayan. Ako ho kasi bilang magulang, kung ang anak ko'y lalaki o babae, tuturuan ko in the first place manindigan. Kinakailan may tapang ka rin dahil yung mga bully, tinitingnan nila yung mga mahihina. Kaya ang anak ho natin, tingnan ho natin yung pag low self-esteem, medyo masyadong, mami, mama's boy, papa's boy, Isus Mariosep, papa's girl. Mabubuli yan. Importante na medyo, alam mo kasi, bata pa lang sa kalang bubot na kaisipan, nakikita nila yung predator type na ito madaling bulihin to kasi ito yung target natin, ito yung prey natin. So lalabas yung pagiging predator ng isang bully sa loob ng eskwelahan sa isip ho ng mga bata dahil they think that they can get away with it kasi unang-una, may problema ho kasi batas ni Kiko Pangilinan. Sus Mariosep, eto na naman, 2019, Mr. Kiko Pangilinan. Senator Kiko Pangilinan, yung juvenile justice system natin, dumami ngayon at dadami pa pag hindi ho natin pinag-uusapan dito na dapat malaman ho ng buong bansa na dyan ho lalakas loob ang sinasabing mga bullying mga bata at pag medyo hindi na ho makontrol, tulad ho sa Ateneo, ang tawag ko na doon, serial bully. Paulit-ulit eh. Ang bully kasi lalakas. Nagkakaroon na siya ng confidence, kumpiyansa at competence, kaalaman na alam niya kung paano lusutan dahil nagagawa niya na eh. So, giving him the confidence and the competence to do it. Kumpiyansa. At gagalingan niya pa ang kanyang pangbubulit pananakit. So ngayon, ano hong point ho natin pag pinag-uusapan ho? Tuturuan ho natin ating mga anak na tumingin sa paligid. Talasan ang mga mata at kanilang mga taenga. Tumingin kung sinong nabubuli sa eskwelahan at kung sinong bully dyan. Turuan yung anak ninyo. Anak, tinitingnan mo ba? Sino bang nabubuli sa inyong eskwelahan? Sino ba yung medyo bully dyan, medyo hindi disiplinado ng magulang? Isumbong mo sa teacher, bantayan mo. Kung hindi man, isumbong mo sa akin, ako nang pupunta sa teacher na may nabubuli sa loob ng classroom na natutulog sa pansitan si teacher, baka nangungulangot sa harapan ng classroom. So ngayon, pag nakaabot sa ibang magulang, may nabubuli na isang estudyante sa loob ng classroom, abay, baka sasabihin ng teacher, paano mo nalaman? Bakit mo nasabi? LOL! May nagsumbong eh! Bakit mo nasabi? Well, parang siraulong nag-viral doon. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Sabi ng anak ko, nabubuli daw isang... Di alamin mo. O, kumbaga, sasabihin niya yung teacher, class, alright, 1/4 sheet of paper is secretly write down the bully in the classroom and tell me who is the bully. Okay? Your 1/4 sheet of paper will not be disclosed. I will be the one to look at it and I will now eyeball to eyeball watch out the bully. So the bully can never be a bully. And teacher na ngayon. So nakikita niyo ho, pag tinuruan ho natin mga bata at mas madaling ho matuto mga bata. We just have to empower them how to neutralize the bully. End of story. Change topic. Mga boss, kanina akala ko na wala hong medyo matagal ho tayo na natayanggan ng konti. Kaya medyo took me time to be in the same level of intensity sa aking mga ginagawa kasi kuminsan pag medyo matagal ka na layoff na naniniwala ako na tumataas yung bumababa yung nawawala eh. Parang boxer pag hindi ka nagpa-practice. Kaya kailangan pa-practice ka, di ba? Kapag kumusta ho nga ba kayong New Year ninyo? Marami ho ba kayo nakain? Kailan ho ba kayo tumingin ng timbang ninyo sa timbangan?
Kumusta ho bang sintorero ninyo, tsaka yung belt ninyo? Dati, ilan ho bang medyo dati? Ganito lang. Ngayon, medyo, nagluluwag. Hindi. Di ba? Sumisikip ho bang inyong mga baywang, yung mga pantalon sinusuot ninyo? Napapansin nyo naman, parang na ba kayo ng burrito na binalot sa inyong, sa inyong gamit? Yan ho'y dahil, it's natural kasi yung holiday, kumakain ho tayo. Oh, by the way, may mga nagsasabi ho talaga, the holiday heart syndrome, watch out for it hanggang Chinese New Year. Kasi maraming kainan ho yan. Normally, holiday heart syndrome, kung kayo ho'y may karamdaman, tulad ng inyong mga magulang, high blood man yan, kidney problems man yan, blood sugar man yan, heart problem man yan, depende sa inyong mga kinakain, alat, tamis, at kolesterol na pagkain, walang ehersisyo, kain ng kain, pahinga ng pahinga, tulog, kain, pahinga, tulog, kain, pahinga, lamon, kain, pahinga, tanggalin mo lamon, kain, pahinga, kaya hindi mo nalalaman medyo pagtingin mo sa salamin, bakit naggaganyan ang mukha ko? Parang medyo there is something. Huwag na ho kayo magtaka. Iwasan nyo na lang. Baka kasi yung iba, bumibilis bang inyong palpitation? Pagdug. Medyo napapansin nyo ba na parang ibang pakiramdam kapag ikay may blood sugar? Nahihilo-hilo ka ba ng konti? Baka tumas ang blood sugar mo. O medyo bibisita kang sa ospital. Tapos sasabihin ng doktor, mataas ang iyong blood pressure. Ano ba mga pinagkakain mo? Dok, lichiplan, Dok, mga chicharon, bulaklak, Dok, maalat, patis, sausawan doon sa Yan ho'y mga, can you relate to what I'm saying, mga bossing? Kung kayo ho'y nasa ibayong dagat, ibahong takbuhan dyan, ibahong kainan dyan sa Pinas. Holiday heart syndrome. Watch out for the sweet, watch out for the salty food, watch out for the cholesterol and fatty food. Ang effect ho niyan, malalaman nyo in the next couple of days. Pag hindi ho kayo nag-ehersisyo, that's why exercise! Boss, hindi ho public service tong ating gagawin ngayon. I would like to show you something dito ho ngayon. Ito, na ginawa ho namin to. Marami ho kasi nagtataka, nagsasabi, ano bang pakialam mo, hulog sa bitag? Bakit? Sino ka ba para pag sinabi ho natin, hulog sa bitag, that's it. Tiklo. Sakote. Hindi ho kami. Ang silitang bitag, dikit na ho sa amin, ako ho si Ben Tulfo, or otherwise also known as bitag. Pero pag sinabing hulog sa bitag, nahulog ka. Sakote ka. Nahuli ka. Sino nakahuli sa iyo? Hindi si bitag kasi kami observer lang kami. We're a media observer studying yung sinasabing the process of law enforcement, tsaka yung intel gathering, at tsaka yung sinasabing interplay and interaction and engagement ng law enforcers doon sa sinasabing reporting party. In this case, reporting party, US Cops ho to, mga boss, pinag-uusapan na nandun tayo. Ito ho yung sinasabing gang task force na very active ho yan from April all the way to August ng panahon ho sa US, particular ho San Mateo County. Na nandoon ho tayo and ginawa ho natin ito palabas ho natin kasi nakalusot ho sa Los Angeles Airport sa kote sa San Francisco, California. Ano ho? Yung Homeland Security, tinimbrihan ho yung gang task force na trabaho mag-ikot ho yan sa 20 cities sa isang county ho called San Mateo County in California, na nandun ho tayo that time nung ibinato ho ng Homeland Security to San Mateo County ng suspect nila, ang target nila ay nandoon na sa San Francisco, California. Ano hong problema? Lumusot daw sa San Francisco, sa Los Angeles Airport, nagbiyahe ho papuntang by land, going to San Francisco. Ang subject ho rito, they said Middle Eastern, pero hindi naman ho kasi Indian national na may passport problem ho siya. Ano hong trabaho? Binantayan ho ng Homeland Security kasi ito ho'y pumunta pa ho ng Fiji Island para mag-aral ho ng Islam. And so ito ho'y na-alerto agad yung Homeland Security in the US for those guys in the US para maintindihan nyo, hindi ho kami nagsisino-sino. Kami ho'y nagdodokumento lamang. Because we are doing the documentary reality na hindi ho namin alam ang mga susunod na hakbang bagkos observer ho kami. At pinapalabas ho namin sa Pilipinas to make a comparison of how law enforcement
and how intel works and how the interplay, engagement, interaction from law enforcers to sinasabi ho natin, the law enforcers and to the regulators of the law na nagsasama-sama. We just happen to be at the right place and the right time. Eto ho, panoorin. Patuloy ang malawakang operasyon ng San Mateo County Gang Task Force at GTF kasamang Team Ride Along ng Bitag. Isang tawag ang kanilang natanggap mula sa Homeland Security. Ang target, isang lalaking Middle Eastern, illegal na kalusot papasok sa bansa. Sa staging area, agad na isinagawa ang briefing. So some guy from Homeland Security called and said, hey, we need to go find this guy. Is this the address he gave at the airport, or is this 36 Chestnut at the airport? His DL and rims show Cuesta, 124 Cuesta. It's a house? 124 Cuesta, apartment 1. All right. So we'll follow this car to La Cuesta. All right. There you go. We'll follow you guys up there. 124 Cuesta? Okay. Well, I'm gonna go wherever he's going. That just gives you outlying streets if we get close. Sa loob pa lang ng sasakyang sinasagawa ng intelligence gathering. Sa target site, It's 124, right, guys? Yeah. 31051. Be out with the North team at 124 La Cuesta, South San Francisco. 124 La Cuesta, South San Francisco. Hunter Warrant Service. may formation na sinusunod tong GTF dito sa subject nilang kukunin. Mukhang nasa listahan ng Homeland Security as undesirable alien ata to. Sinisecure. Ino-cordon off yung bahay. You got a front door? Is it him? Kaya tayo sa labas lang tayo, plain view. Abangan natin. Yeah, one guy sitting on the couch, Gabe. Is it a passport violation? What's that? Passport violation? What's the warrant for, man? Okay. Huh? What's the warrant for? I didn't appear on the court. On a court date? Yeah. Where's your passport at? My passport is in my room. Ito yung sinasabi na nakapasok sa bansa na di dapat pinapasok. Pero nalusutan nata ang Homeland Security, kaya ngayon tinimbre sa Daly City Police na ibinato naman sa San Mateo Gang Task Force. Kaya sila nang kumuha rin sa tao na to. Positibo nakuha nila yung taong hinahanap ng grupo na to, ng Gang Task Force, sa pangunguna ni Captain Doug Davis. Dahil positibo ang suspect, agad na isinagawang field investigation. What'd you get in trouble for originally? I got in trouble, fight argument with a cop. With police? Yeah. Did you get in a fight with a police officer? No, I mean, I was talking. He said, sit down in the car. I said, I Okay. refused to sit in the car. Then he hit me, took me in. Okay. Now we're going to have a car here in a little bit to give you a ride down to get you processed. Okay. Are we going to have any problem getting you to sit down or anything like that? Okay, good. Have your parents always lived? How long have your parents lived here? About 20-something years. Okay. And what were you doing in the Fijian Islands? Fiji Island, I went to study about my Islam religion. Well, I don't imagine you're going to be... Binusising maigi ni Captain Doug Davis at Detective Gabriel Huerta ang mga impormasyong ibinigay ng suspect. You've been arrested once before. This is the second time in the United States. No, a lot.
A lot of times? What's the problem? Why were you getting arrested all the time? I always get into arguments and fights. Okay. You just got some anger issues? Yeah, I mean, sometimes, you know, they get me in the wrong way, so. All right. Well, you seem pretty mellow now. Why are you being so mellow? Because I went through the Islam school. There you they go. Taught me a lot of stuff. So the way of Islam calmed you down a little bit? Okay. Well, that's good. Maging ang mga rutang dinaanan ng subject hinimay ng GTF. Did they question you at immigration when you came in? Yeah. There, I told them. What was your port of entry? LAX or San Francisco? Or LAX. okay, so you get to LAX, you come to secondary. Do they stop you and send you off to? No. They just stamp it and send you right through? How'd you get up to here? Did you drive up here? No, my brother picked me up. Down to LA? No, But how did you get to San Francisco from LA? a plane. Took a plane. So you landed in LA, then caught a plane from LA to San Yeah, Francisco. So this isn't the first time cops have been to your house in front of your parents? No, this is the first time. First time that's happened? Ever. I'm sorry that had to happen. Matapos ang field investigation, arestado ang suspect. Good job, guys. All right, Thanks, man. take it easy, man. Just in case you still didn't know, ang US Cops or Pinoy US Cops, ito ho'y production ho yan ng Bitag Multimedia Network, and it's been produced since 2008. Hanggang kasalukuyan continues ho kami. And we're lucky doon ho sa mga reference and the good words given to us ng aming mga counterpart na mga kaibigan ho ng mga US Cops in the United States. Like Daly City, Vallejo Police, South San Francisco, San Mateo Gang Task Force, yung mga SWAT team ho nila, nakakasama ho namin yan. If in case you still didn't know. Kaya kung titingnan nyo ho yung mga moves ni Bitag ni Ben Tulfo, ako ho yun. As a producer, as a host, hindi ho tayo pwede magsisino-sino dyan. Kasi marami ho nagsasabi, akala mo kung sino ka. Listen carefully kayo mga tumutulig sa amin. Ginawa namin dyan para mapakita right in your living room, if not right in your cell phone, if not your YouTube Premium channel or your YouTube TV or Red YouTube, depende kung saan nyo kami papanoorin, para makita nyo, appreciate, and you know, you can make your own discernment, you can make your own judgment. Makikita nyo ho yung kaibahan. We're not here to impress you, but we're here to impress upon you. There's a big difference in the law enforcement na ginagawa sa States and sa Pinas. Hindi ko naman sa pinaghahambing, bagkus pinakikita ho natin, anong kaibahan. Look at the pronounced difference ho. Sa kanila ho yung process ho kasi, mabilis ho sila kumilos, pero may mga bagay na ginagawa ho sila. And the manner of questioning, yung field intel, yung interplay, paano pag binato ng mga regulators of the law, the law enforcers, pinaliliwanag ho natin to para maintindihan ni Juan de la Cruz. Wala ho kaming karapatan makialam sa US. Pero ang pagpapalabas ho namin yan sa mga Filipino viewers dito sa bansa ho natin, sa ibang bansa man kayo, para makita hong kaibahan na dapat siguro ho, balang araw darating tayo sa ganyang klaseng pamantayan ng law enforcers. Na unti-unti ako'y nagkakaroon ho ng kumpiyansa at tiwala ho sa ating mga police sa Pinas. Yung manner of investigation, especially ako, hindi ko pinupuri yung NCRPO natin, yung Chief PNP natin, and some other law enforcers, although parang sa media rin yan, may mga luko-luko sa media, may mga matitino. Ganyan din yung law enforcers natin. Pag hindi ho tayo nagtiwala sa mga law enforcers natin, sino pagkakatiwalaan ho natin? So ang point natin, it begins with the first step. A certain standard o pamantayan na dapat makita ni Juan de la Cruz, ma-appreciate ho nila. Yun ho ating pinakikita. Hanggat makita ninyo, because by way of watching yung US Cops na produce namin sa Bitag Multimedia Network, yun din, kuminsan makikita rin ng mga law enforcers natin dito, yung mga lawmakers natin dito, and then makikita, why not?
Ba't hindi po pwede? Po pwede ho yan. Magkaiba lang ho yung uniforming suot pero iisang pamantayan, iisang lansangan ang pagpapatupad ng batas, ang proseso na kung paano ninyo, ito ho, paano ipatupad yung batas. Iisa lang ho ang pamantayan ng law enforcement. Pinakikita ho natin. Magkaiba lang uniforme, magkaiba lang kulay ng mga tao, puti, itim man yan, or yellow man yan, o brown man yan, kayumanggi man yan. Isa lang ho ang lingwahe ng law enforcers. Pinakita ho natin. Darating din tayo pagdating dyan. Quickly lang ho, pasadahan ho natin. Ito hong papasok ng 2019, bantayan na ho natin yung mga kaganapan na kung saan patuloy na ho, patungo na ho to sa sinasabing halalan. At magiging mainit ho yan. Sana mabawasan ho yung sinasabing karahasan. Pagpatay sa mga politikong tumatakbo, ay iyan hang mga bagay na dapat natin bantayan din. Kaya may mga hotspot din sa lugar na kung saan magiging aktibo siguro ang ating Philippine National Police. Inaasahan ho natin na medyo step ahead ho sila para maiwasan yung mga bagay na hindi natin gusto mangyari pero nangyayari. Kasi iba ho yung utak ng ibang mga politiko natin na talagang para lang manalo sa kanilang kagustuhan na pagduduldulan ka lang mga sarili. Abay, doon ho nagkakatalo dahil marami ho tayong isla, maraming rehiyon, maraming mga political culture at iba ho yung sinasabing kultura sa mga rehiyon at probinsya at nakikitang nangingibabaw yung sinasabing dynasty at yung mga trapo yan, kaya gusto ho nila ganyan. Ngayon, pag pinag-uusapan ho natin dito mga boss, kung pag-uusapan ho yung popularidad ng Pangulo, ito ho palagitnaan na ho to, midterm election na ho to ng the first 6 years ng Pangulo ho natin, si President Digong, yung popularidad ng ating presidente patuloy pa rin ho. Patuloy rin ho, nananatili na parang medyo lamig ho si President Digong na makipag-alyansa sa anumang mga dominant political party na lahat ng mga partido naman kasi rito, kumbaga, ang tingin ng Pangulo, manatili kayong partido kung gusto niyo maging partido kayo yan. Pero lamig ako sa inyo kasi pag may pinili akong isa dyan, wala rin naman akong patutunguhan dahil kung titingnan mo talaga, wala naman talagang partido rin ng Pangulo adapt lang siya na sinasabing PDP laban. Pero at the end of the day, kumpiyansa ho kasi ang Pangulo dahil ang kanyang popularidad mataas. 70% nakita niyo ho yung survey na hindi ho makapaniwala kahit na si Trililing. Kumbaga bad news pa sa mga opposition na mga iingay. Bad news ho sa simbahang Katoliko. Bad news ho sa mga kalaban ng Pangulo sa mga dilawan. Bad news ho sa kanila kasi yun ho ang survey ho ng SWS na kini-question ho ni Trililing. Si Trillanes na, Sus Mariosep, na baka may kunting problema sa method. Ito naman, pag medyo pabor sa kanila yung sinasabing survey, okay. Pag medyo ang survey hindi maganda sa kanila, may kunting problema doon sa sinasabing survey. Ganun ba mag-isip? Ganun talaga mag-isip yung mga siraulot, mga ewan natin, mga politiko. Isa ho dyan si Trillanes. Ngayon, yung mga sinasabi ho natin dito kasi, mananatili hong dominanting ibang mga politiko na hindi masyado nakaalyansa at hindi masyado umaasa sa kanilang mga partido kasi sa labanan dito, ang Pangulo mismo, ala naman talagang political party. Yung kanyang personalidad, kung titingnan ho natin, base doon sa kanyang pagiging out of the box. At saka diretso. Kung minsan ang kanyang pagsasalita, sinasabi ng iba, sana mabitag ka sa iyong bibig, Mr. President. Yun na nga Sa bibig ng Pangulo, lalong lumalaki ang kanyang popularidad. There must be something that he's doing right para doon sa ibang mga nagtitiwala base sa survey. Yun ho ang aking pananaw. So ngayon, sa iba nagsasabi, sana magsasabi ka, sana magkasakit ka, sana, yung iba pa nga pare, nagmimisa, magkasakit sana ang Pangulo, nang sa ganong magbago na ang sinasabing political landscape. Mali! Ngayon, ganito lang ho ating sasabihin mga boss. Ang popularidad ho ng ating Pangulo, at yung kanyang sinasabing sandata ho, kung bakit ganun ho siya, pati yung mga naniniwala sa kanya, hanggang aktibo ho ang bibig ng ating Pangulo sa pagsasalita. Yung kanyang pagsasalita at yung sinasabing political will ng Pangulo ay base sa kumpiyansa at tiwala ng mga tao sa kanyang mga binibitiwang salita. Dito rin, pinupukulan ang presidente. Remember yung mga jokes ng Pangulo?
Ngayon, yung iba nabubuisit, hindi na po pwede. Alam nyo naman ho kasi at this point in time, at the end of the day, sabi, tingnan natin sa referendum, ang magiging referendum itong 2019 election. Sa nakikita natin, sa nakikita ho ni Ben Tulfo sa bolang kristal, mananatili hong ganun unless may something na may mangyayaring outcome na drastic na inaasahan ng mga oposisyon kasi ano man ang gagawin ng Pangulo, kung sino man mga nanalo, dominant political person, mga dominanting political person, mga personality dyan, na hindi ho, didikit at didikit ho yan sa administrasyon. Alam niyo ho ba? Kaya hindi pinag-uusapan ang partido. Bad news sa mga dilawan. Public service naman ho tayo, mga boss. Diretso ho tayo, mga boss. Ay nako, mas magandang panoorin nyo. Pareho kayong agaw lupa, pareho kayong mga peke. Yan hong pamagat ng segment ito. Panoorin. Ako'y mawalang galang lang sasabihin, pareho kayong mga illegal. Nakahanda yung lambat, patibong, silo, bitag sa mga taong kapareho nito. Huwag lang sana magkusang landas natin isang araw, baka kayo ibibitagin namin. So hanggat wala pa tayong problema, wag na tayo maglokohan pa. Una, barangay Sapote, inarereklamo ang barangay dahil di pinayagang i-blatter ang presidente ng neighborhood dahil sa pananakot sa kanila. Apo. Paliwanag mo saan, ang ibig sabihin nito? Kasi po, si Charlie po kasi nananakot po Sino dun si sa lugar. Charlie? Yung pong si Carlos Yamio, yung presidente po ng neighborhood. Ito ba'y subdivision or ano lang to? Parang komunidad? Parang komunidad lang po ng barangay. Sige, okay. Anong pananakot? Ngayon po, ang pananakot po niya, yung mga sumali daw po sa aming asosasyon, is palalayasin daw po niya dun sa lugar namin. Bakit daw? Kasi daw po, mga peke daw po yung mga dokumento Ano namin. bang dokumento pinanghahawakan niyo? Bali, nakarehistro po kami sa HLURB po. Para saan yung papeles na yun? Kasi po, nagkaroon po kasi ng bentahan ng lupa po doon sa... Sino nagbenta? Ang nagbenta po yung Walderica Camigla, yung vice president po ng neighborhood. Yung lupa roon, sino nagmamayari? Yung nagmamayari po doon sa lot 3 is Eleuteria Miranda po. Nasaan si Miranda? Patay na po. Paano mo nalaman patay? Kasi po, nung nag-survey po, nagpunta po ako doon sa may assessors, wala na raw po yung may-ari kasi ilang years na raw po yun na hindi nagbabayad. Tapos wala rin daw po siyang titulo kasi tax declaration lang daw po yung hawak doon sa kanila. Pero may magmamayari ng kahit na tax declaration, may nagmamayari pa rin ng lupa. Sino nagmamayari? Gobyerno? Pagpalagay ko po, gobyerno po yung may-ari po ng lupa. So tinatakot kay palalayasin kasi parang kakompetensya niyo itong si Presidente. Apo. Tapos sinasabi po niya sa tao na nakarehistro na daw po sila sa HLURB. Si Carlos Yamio, peke ang mga dokumento ng asosasyon. Apo. Ano bang kahalaga ng asosasyon ninyo? Ano bang meron sa asosasyon? Kasi po nung nalaman po namin doon sa assessor, sabi po sa amin, for auction na yung lupa. Magtayo kayo ng asosasyon, ilapit nyo sa HLURB. May CMP doon, may Community Mortgage Program doon. Ilapit nyo ngayon doon para sila yung magbabayad dito sa amin. Tapos huhulog-hulugan nyo doon yung lupa sa HLURB sa ipapasok na housing project. Alright, ganito na lang. Ako'y bihasa pagdating sa lupa. Bihasa rin ako pero hindi ako abogado. Naaamoy ko pag may modus, may sindikato. Naaamoy ko pag may scam. Itong pinasok ninyo, modus to, sindikato to. Ako'y mawalang galang lang sasabihin, pareho kayo mga illegal. Kung itong si presidente ninyo, si Carlos Yamio, nakikipagkompetensya sa grupo ninyo, kasi ang grupo ninyo, kaya kayo bumuo ng mga grupo at narehistro ninyo para tumibay ang inyong samahan. At ang inyong samahan para maging lehitimo, pero kung totoo, hindi naman talaga kayo lehitimo kasi ang inyong negosyo ay tumitingin sa mga lupaing na medyo napapabayaan kung namatay na nagmamayari, kung nakatiwangwang para i-research sa Land Registration Commission kung anong estado ng lupa, kung nakakabayad o hindi. At kung sakali, i-rehistro niyo sa pamamagitan ng pagbabayad ng amilyar at ang amilyar dapat doon sa nagmamayari, kayo na nagbabayad para maging lehitimo. Sindikato yung ginagawa niya. Itong ginagawa ninyo, sindikatong agaw lupa to, pasensya na ho kayo. Harap-harapan sasabihin ko sa kung sino man nakikinig sa inyo. Isang araw mahuhuli kayo rito. Baka ma-blacklist ang inyong grupo
Tulad dito sa Quezon City, may mga blacklist na yung mga lehitimong, yung mga asosasyon, mga kooperatiba. Nasa likod ng kooperatiba, may mga personahe. At yung mga personahe na yan, sila yung utak ng sindikato na nangaagaw lupa o nang-i-squat. Ang tawag niyan, squatting, and then hindi lang sila nag-i-squat, naglalagay sila ng mga illegal structures. Yung illegal structures ay paglalagay ng mga bahay, lupa para maagaw nila ang lupa kasi ginugulo nila. Merong point man sa inyo, merong mga taong, yung mga tao na yon ay parang tinuturo sa inyo kung ano yung lupa na pwede ninyong agawin sa pamamagitan na gumawa ng ganitong hakbang, pagbabayad ng amilyar. Opo. At pagbabayad ng amilyar, may contact kayo sa loob na sinasabing, sinong contact niyo doon sa ano? LRA? Wala po akong O contact. sinong sir. contact niyo doon sa sinasabi na... Sir, pwede po ako mag-explain? hindi siya na. Sinong contact niyo muna? Wala po kami. Sabi ninyo na bayaran ang amilyar para mahati. Hindi po, nagtanong lang po kami. Hindi. Kaya nga, sabi niyo, nagtanong kayo, di Opo. ba? May nagpapakilala po may-ari, pinagbabayad po kami. Sige, ganito na lang. Pare-pareho kayo nag-aagawan. Ang totoong may-ari niyan, malalaman mo, iha, turuan na kita. Una, illegal yung ginagawa ninyo. Yung paggagawa ng asosasyon at nag-aaway-away kayo palakihan ng miyembro, pero ang inyong pakay mang-agaw ng lupa. Hindi naman kita pinatitigilan, bagkus pinagsasabihin lang kita. Kasi ako'y, si Bitag ako eh. Opo. Nakahanda yung lambat, patibong, silo, bitag sa mga taong kapareho nito. Huwag lang sana mag-cross ang landas natin isang araw, baka kayo bibitagin namin. So hanggat wala pa tayong problema, huwag na tayo maglokohan pa. Ako'y magsasabi sa iyo, iha, huwag niyo ituloy. Kasi kasama ko po yung mga nagre-reklamo. Well, kung mga nagre-reklamo, ganun na rin ang aking sasabihin. Kung lahat sila nakikinig sa atin, sana marinig nila ang sasabihin ko. Anumang asosasyon at pakay ninyo pagpaparehistro, may pakay ang asosasyon. Bakit kayo asosasyon? Asosasyon doon sa sinasabing mga lupang inaagaw. May manggugulo at gugulo. At parang manggugulo at gugulo, hanggat gugulo at gugulo na yan, hanggat mawala na yung totoong may-ari, lalong-lalo na pag may-ari, wala na. So may manggugulo, may nanggugulo. Kayo ang ginugulo nitong tagagulo. Pero itong tagagulo ngayon, may handler pa, lalong paguguluhin pa kayo. Kasi may contact na rin sa LRA at kung sino man yun, paparehistro. Tuturuan na kayo para magbabayad ka ng amilyar. Ang gobyerno tatanggap ng amilyar. Tama ba ang pagtanggap ng amilyar ng gobyerno? Kung akong patatunungin mo, yung gobyerno natin, pag ang lokal na pamahalaan tumatanggap ng amilyar, yung nagbabayad, hindi mismo yung taong nagmamayari ng lupa, hindi dapat tinatanggap. Halimbawa, bakit ka nagbabayad ng amilyar na hindi mo titulo? Wala ka sa titulo. Ngayon, ang gagawin mo, ito, unang amilyar, 1 taon, pangalawang amilyar, pangatlong amilyar, pangalimang amilyar. Ito, resibo ng amilyar. Sa dinami-dami ngayon ng amilyar, ang babayaran niyo ng tax, sama-sama kayo, aabutin yung tax, ipipresenta niyo, may karapatan na kayo sa lupang iniskotan niyo. Sa pamamagitan ng amilyar na binabayaran ninyo, na hindi naman kayo dikit doon sa titulo ng lupa. Ang titulo nasa pamilya ng totoong namatay at wala sa inyo. Pinag-aagawan ninyo. Ito ang gamit ninyo. Amilyar 1, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, hanggang 2018. Itong pagmamalaki ninyo, na pagbayad ninyo, karapatan nyo na dahil kayo na nagbabayad. Yan ang squatting. Yan ang agaw lupa. Yan ang sinasabi natin, malalagay ka sa alanganin. Kasi pag nag-imbestiga sa hukuman, talo kayo. Nung araw, hindi ka pwede magbayad ng amilyar kung hindi mo mapapakita ako ang may-ari niyan. Sino? Itong amilyar na to, kapangalan, malimbawa, Bitag Media Production, amilyar yan. Hindi. Pag nagbabayad ka ng amilyar, pangalan ng asosasyon nyo eh. So ano ngayon? Nag-aangkin na kayo. Anong ibig sabihin? Sindikatong agaw lupa na yun. Ito naman putok sa buho, kaaway nyo kasi nanggugulo, nananakot dahil nag-aagawan kayo ng miyembro eh. Padamihin ang miyembro kasi pag dumami ng miyembro ninyo, kung sino man yung sasabi, sige, magbayad lang kayo rito para pag dumami ng bayad, magiging lehitimo ng claim ninyo kasi total patay na eh. Mukhang hindi na ata magpapakita. So nang sa ganun, hindi na siya lulutang, tayo na. Pero ang titulo hindi pa rin sa inyo. Nandun pa rin sa pamilya.
Pag ito'y bumating dito, maglalaban-laban na kayo. Actually po, hinahanap po namin yung mga totoo po may-ari. Wala kang karapatan para maghanap. Hindi napapaloob sa konstitusyon na ikaw'y maghahanap kung sino. Ang tanging magagawa niyan ay gobyerno, hindi individual. Ang gobyerno ang siya maghahanap kasi ang amilyar, yung taxes mo, bayaran mo. Kung sakaling walang tagapagmana, ang gobyerno ang kukuha. Ang gobyerno ang kukuha niyan, ipapa-auction, depende kung magkanong utang ng niya sa amilyar. Yung amilyar kada buwan, yun lang ang babayaran mo. Kuminsan, hindi lang amilyar. Yung iba bang mga babayaran mo para ma-expropriate, para makuha ng gobyerno. O, nalinawan ka na ba? Sana marami ho kayo natutunan sa mga bagay na kung minsan public service ho namin na may mapupulot ho kayo. Yan hong aming sinisiguro, iba ho ang brand ng public service ho sa Bitag. Maaaring hindi kayo sasang-ayon, may mga matatamaan, bato-bato sa langit, ang tatamaan wag magalit. Ito'y public service lang, alang personalan. Wala na ho kaming oras, see you tomorrow, adios!